Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Mga atletang sumabak sa 2024 Paris Olympics nasa biyahe na pauwi ng Pilipinas. Paggagawad ng presidential citations at pagbibigay ng incentives isasagawa sa Malacanang mamayang gabi. Pinoy Olympians paparada bukas sa ilang mga lugar sa lungsod ng Maynila para sa kanilang Heroes Welcome Parade. Umano'y impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Tinawag na chismis ng ilang kongresista. Davao City Congressman Paulo Duterte naghain ng panukalang batas na layong i-require ang mga halal na opisyal ng pamahalaan na sumailalim sa random drug testing. Ilang kapwa kongresista tinuligsa ang tiyempo ng paghahain ng nasabing panukala. Sabina laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na isibina ng Commission on Elections. At Pilipinas naghain ng panibagong diplomatic protest laban sa China. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, August 13, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nasa biyahe na pauwi ng Pilipinas sa mga atletang sumabak sa katatapos lamang na 2024 Paris Olympics. Samantala, nakahanda na ang Malacanang sa Heroes Welcome para salubungin ang Pinoy athletes. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, anong oras ba ang dating mamaya ng Paris Olympic team? Yes, Ella, 5:30 p.m. ang inaasahang pagdating ng Paris Olympic Team sa Villamor Air Base sa Pasay City. Sa litrato na ibinahagi ng Philippine Consulate General, nakaalis na sa Dubai ang mga Pilipinong atleta. Sa Villamor Air Base sila sasalubungin ng kanilang pamilya. Matapos silang i-welcome ng kanilang mga pamilya, sunod na magtutungo ang mga atleta sa Malacanang. Dito sa palasyo, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni First Lady Lisa Marcos ang pagsalubong sa Paris Olympic Team. Dito magaganap ang awarding ceremony. Ang Filipino gymnast at Olympic gold medalist na si Carlos Yulo ay makatatanggap ng Presidential Medal of Merit at ang ibang atleta naman ay pagkakalooban ng Presidential Citations. Kasama na dito sina Nesty Petesio at Ira Villegas na nakakuha ng bronze medals. Bukas naman, magaganap ang parada ng mga atletang Pinoy mula sa Aliw Theater sa Pasay City hanggang sa Rizal Memorial Sports Complex. Yan muna ang ating update. Balik sa Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Inilatag ngayon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang detalye hinggil sa isasagawang Heroes Welcome Parade para sa mga atletang lumahok sa 2024 Paris Olympics. Ayon sa MMDA, magsisimula ang parada bukas ng alas 3 ng hapon na mag-uumpisa sa Aliw Theater at magtatapos sa Rizal Memorial Sports Complex sa lungsod ng Maynila. Mula sa Pasig City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ano ba yung rutang dadaanan ng parada ng mga atleta bukas? Ayon nga sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, yung mga ruta na yan ay nasa Maynila. At magmumula nga yung parada para parangalan yung mga lumahok sa 2024 Paris Olympics sa Aliw Theater, sa V. Soto Street at tatahak sa mga kalsada ng Maynila hanggang makarating sa Rizal Memorial Sports Complex. Bukas ng alas 3 ng hapon, August 14, isasagawa ang Heroes Homecoming Parade for 2024 Paris Olympians ayon sa MMDA. Mula sa V. Soto Street, dadaan ang parada sa Rojas Boulevard at saka sila hihinto sa Luneta para tumayo sa bantayog ng national hero na si Dr. Jose Rizal. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, layo nito na maipakita ang mga modern day heroes at ang simbolo ng ating national hero.
Pagkatapos ay dadaan ng float ng parada sa P. Burgos, Finance Road, Taft Avenue at President Quirino Avenue. Bago magtungo sa Rizal Memorial Sports Complex, dadaan muna ang mga atleta sa Adriatico Street kung saan nagmula ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Ayon sa MMDA, maaaring tumagal ang parada ng 45 minuto hanggang 1 oras. Walang ibang papayagang sumakay sa float, kundi ang 22 atleta lamang. Hindi rin magagawang makipagkamay ng publiko dahil mataas ang float na gagamitin. Nasa 300 MMDA personnel ang ide-deploy bukas para magmando ng trapiko at maglalabas ang ahensya ng listahan ng mga alternatibong ruta sa kanilang social media accounts para sa mga motorista. Ayon sa MMDA, magiging mabilis lang yung programa na gagawin doon sa Rizal Memorial Sports Complex dahil nga yung mga atleta pagbalik dito sa bansa at hanggang bukas ay inaasahan pa na pagod doon sa kanilang biyahe. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Pasig City. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, JP Nunez. Tiniyak ng pulisya na bibigyang seguridad nila ang mga atletang papauwi na sa bansa matapos lumahok sa 2024 Paris Olympics. Ayon sa National Capital Region Police Office, handa na ang kanilang puwersa para sa pagpapatupad ng security plan sa pagdating ng Team Pilipinas mamayang hapon. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia, ano ang detalye nitong security plan ng NCRPO para sa pagdating ng Pinoy Olympians mamaya at maging doon sa isasagawang Heroes Welcome Parade bukas? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Naka-alerto na nga ang Philippine National Police para sa inaabangang pagbabalik sa bansa ng mga atletang sumali sa 2024 Paris Olympics kabilang na si Carlos Yulo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang National Capital Region Police Office, katulong ang Metropolitan Manila Development Authority ang mamamahala sa seguridad ng mga atleta kabilang na ang parada at Heroes Welcome para kay Yulo. Pasado alas 5 mamayang hapon, nakatakdang lumapag sa Villamor Air Base sa Pasay City ang eroplano may dula ng mga atleta sa kadidiretso ang mga ito sa Malacanang. Ayon sa PNP, magpapakalat ng sapat na tauhan ng NCRPO para sa seguridad, partikular sa isasagawang parada. Sinabi naman ni Manila Police District Director Police Brigadier General Tom Ibay na ang MPD ang mamamahala sa route security para sa gagawing motorcade sa kahabaan ng Rojas Boulevard, Burgos Street, Finance Road at Ayala Boulevard hanggang sa makarating sa Rizal Memorial Sports Complex ang mga ito. Pura nang nagpaabot ng pagbati at suporta ang PNP sa mga atletang lumahok sa Olympics. Nakikiisa rin sila sa sambayanang Pilipino sa pagbibigay pugay sa tagumpay at sakripisyo ng mga ito sa larangan ng sport. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Bibigyang parangal ng House of Representatives ang dalawang Pinay boxer na lumahok sa 2024 Paris Olympics na sina Nesty Petesio at Ira Villegas. Handog ng Kamara ang Congressional Medal of Distinction para sa naging tagumpay ng dalawa matapos makuha ang dalawang bronze medal para sa bansa. Pinagtibay din ang House Resolution 1917 na kumikilala at nagbibigay pugay sa mga atleta at sa buong delegasyon ng Pilipinas para sa kanilang pambihira at makasaysayang paglahok sa 2024 Paris Olympics. Noong nakaraang linggo, pinagtibay ang resolusyong magagawad din ng Congressional Medal of Excellence kay double gold medalist Carlos Yulo. Ayon sa mga author ng nasabing resolusyon sa pangunguna ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, nagpakita ng kamanghamanghang lakas, disiplina at pagtitiyaga ang mga atletang Pilipino kasama ang buong delegasyon ng bansa sa katatapos lang na 2024 Paris Olympics kung saan nanguna ang Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia at ika-37 naman sa buong mundo. Dahil dito, kinikilala at pinasasalamatan nila at ng buong sambayan ng Pilipino ang mga atleta dahil sa labis na karangalang ibinigay ng mga ito para sa bansa.
Bumuhos ang paghanga, pagsuporta at pagpapasalamat kay World's number 2 pole vaulter Ernest Jan o EJ Obiena. Ito ay matapos ang kanyang social media post na nagpapahiwatig ng kanyang pagbabalik. Ayon kay EJ, punong-puno siya ng pasasalamat sa lahat ng sumuporta sa kanya. Ang makatanggap ng pagmamahal sa panahong ito mula sa bansa na nagpalaki sa kanya ay isang biyaya. Ang kasukatan ng isang tao, lalaki man o babae, ay hindi lamang sa nag-iisang pangyayari tulad ng Olympics, kundi isang kabuuan o pinagsamang sukatan sa paglipas ng panahon. Ang pagtatapos niya ng ika-4 na pwesto sa Paris ay napakalapit pero hindi anya sapat. Hindi rin anya siya masusukat nito kundi sa pamamagitan ng kanyang career. Nangangako siya sa lahat na magbabalik siya sa training at aatakihin ang natitira pang season na magbibigay karangalan sa mga Pilipino. Sinabi rin ni EJ na marami pa ang masasaksihan sa kanya at Philippine flag na ibabandila sa global stage. Sa iba pang balita, good news po sa mga government employee. Simula ngayong buwan, maaari nang asahan ng mga empleyado ng pamahalaan ang unang tranche ng taas sahod. Ayon kay Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman, nilagdaan na kahapon ang national at local budget circular na siyang magiging giya at batayan ng mga ahensya sa komputasyon ng bagong salary adjustments. Depende na ngayon sa mga ahensya kung gaano nila kabilis may papatupad ang unang bahagi ng salary increase. So it's up to the departments now, agencies, and yung mga lahat ng mag-i-implement ng adjustment para mapabilis yung pag-release ng mga adjustments ito. Retroactive from January, kasama din po ang mid-year bonus. Nilinaw ng ilang senador na walang panukala na babawasan ang non-working holidays. Layo nito na mas maging produktibo ang mga Pilipino at maglikha ng mga trabaho na makahihimok ng mas maraming banyagang mamumuhunan. Paliwanag ni Senador J.V. Ejercito, ang rationalization o pagsasaayos ng mga holiday ay aplikable lang sa mga panukalang local special non-working holiday. Katwiran naman ni Senador Cynthia Villar, kapag non-working holiday ay malaki ang gastos ng gobyerno at mga pribadong sektor. Huwag lang masyadong maraming non-working holiday. Kasi pag non-working holiday, affected na lahat. Affected yung trabaho ng gobyerno, affected din yung mga private enterprises. Kaya gusto yata nila bawasan yung non-working holiday. Yung working holiday, okay lang yun. Kasi parang magpo-programa ka lang to celebrate something but people will still work. Ayon naman kay Senate President Francis Chis Escudero na ang polisiya lang ng Senado ay hindi bawasan ng holidays. Ngunit huwag na anya sanang dagdagan pa dahil sobrang marami na ito sa ngayon. Gayunman, sinabi ni Senador Chis Escudero na mahabang usapin pa ito bago magkaroon ng pagbabago sa holidays. Sinabi na namin, napakahabang kwento yan at hindi aabot sa kongresong yan ito. Pero sa ngayon, mahigit 23 hanggang 25 ang local at national holidays natin. Huwag na natin dagdagan. Sa gitna ng tumataas na mga kaso ng leptospirosis sa bansa matapos ang naranasang malawakang pagbaha noong kasagsagan ng bagyong Karina at Habagat, plano ngayon ng Department of Health na kausapin ang Metropolitan Manila Development Authority at mga lokal na pamahalaan hinggil sa pagkakaroon ng ordinansa na magbabawal ng paliligo at paglalaro sa baha upang maiwasan ang dumaraming bilang ng mga nagkakasakit ng leptospirosis. Narito ang report ni Grace Doctolero. Alam niyo naman, ang cause ng leptospirosis, daga, yung ihi ng daga. And sabi ko nga, dapat talaga mapigilan na yung pag-swimming sa floodwaters.
Nababahala ngayon ang Department of Health sa dumaraming mga kaso ng leptospirosis. Ilang linggo matapos ang naranasang mga pagbaha sa ilang mga lugar noong kasagsagan ng bagyong Karina at epekto ng habagat. Ayon sa DOH, sa ngayon ay may ilang mga ospital na ang punuan dahil sa dami ng mga pasyenteng tinamaan ng sakit. Bunsod nito, nais ni Secretary Ted Herbosa na kausapin ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, gayon din ang mga lokal na pamahalaan hinggil sa pagpapatupad ng ordinansa na magbabawal ng paliligo o paglalaro sa tubig baha. Partikular na rito ang mga lungsod sa Metro Manila na madalas na binabaha. Sabi ko, kakausapin ko ang MMDA, make sure ma-regulate siguro yan na ipagbawal ng mga local chief executive, yung mga bata at saka mga taong nasa tubig baha, nakatambay lang, no? Make sure na ma-protect ang kanilang health. Hindi dapat tayo nagkakaroon ng ganitong outbreak. Bukod sa pagkakaroon ng ordinansa, nais din sana ng DOH na mabigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang paraan ng pagtatapon ng basura o proper waste disposal upang maiwasan ang lalong pagdami ng mga daga na siyang pinagmumulan ng leptospirosis. Ayon sa kalihim, sa ngayon ay isa na ang Pilipinas sa mga bansa na problema ang pagdami ng mga daga gaya ng India. Isa rin sa nais sanang makausap ng DOH Secretary ang kalihim ng Department of Education upang maituro sa mga bata ang panganib ng paglalaro o paliligo sa baha. Ang feeling ko, dapat yung lepto na educate lahat ng tao. Pag nakinig ka kasi sa mga flood sa ibang bansa, sinasabi nila wag lulusong sa baha sapagkat madumi ang tubig baha. Dito sa atin, pagka baha, naglalabasan lahat, may salbabida pa, di ba? Nagsuswimming, nagtatumbling pa. So ang feeling ko, hindi siya communication problem, behavior problem siya. Base sa report ng DOH, mayroon ng 4 na bilang ng mga pasyenteng nasawi bunsod ng leptospirosis ngayong taon. Babala ng DOH, mataas ang mortality rate ng leptospirosis. Kaya naman importante na agad itong agapan bago pa lumala ang sakit. Grace Doctonero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinukulang na ang mga doktor at nurse sa San Lazaro Hospital sa Maynila at National Kidney and Transplant Institute o NKTI dahil sa dami ng mga pasyenteng may leptospirosis. Sa gitna ng inaasahang paglobo pa ng mga kaso, handa naman umano ang mga pribadong ospital na tanggapin ang mga pasyenteng may leptospirosis lalo ng emergency cases. Ang detalye sa ulat ni Jed Naresina. Actually, nagbukas na kami ng mga extra wards para sa leptospirosis. So, sa ngayon po, meron na pong 4 na wards na para po sa leptospirosis. Ang problema po, pag nagbubukas po ako ng ward na ilalagyan ko po ng leptospirosis, yung iba pong mga sakit na babawasan po yung kama nila. Dahil sa patuloy na pagdami ng mga pasyenteng apektado ng leptospirosis, kinulang ng mga doktor at nurse sa San Lazaro Hospital at sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Sa kabila ng madami na silang inilipat na pasyente sa ibang lugar, alinsunod sa panawagan ng Department of Health sa mga private hospital, natanggapin ang mga pasyenteng apektado ng leptospirosis, patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga pasyenteng nagpupunta sa mga naturang public hospital. Ayon kay Dr. David Suplico, Chief of Medical Profession Staff ng San Lazaro Hospital, mas pinipiling puntahan ng mga pasyente ang kanilang ospital dahil mas accessible ito para sa mga taga Maynila at sa mga kalapit na lugar na nakaranas ng matinding pagbaha. Sinugod muna ako sa dalandanan emergency ng Valenzuela. Tapos sabi ng doktor namin doon, dumiretso na ako sa malaking ospital dito sa San Lazaro. Tapos doon nga na-trace na severe na ako, severe leptos. Kaya diretso ako sa pag-ano namin dito sa ICU ko dinala. Sinabi pa nito na kinulang din ang kanilang dialysis machine na ginagamit sa paggamot sa leptospirosis, subalit sapat naman ang supply ng gamot para dito. Kaya't nananawagan si Suplico sa mga health worker na mag-volunteer na sa kanilang ospital para matugunan ang pangangailangan ng mga medical profession staff. Inaasahan pa rin magpapatuloy ang pagtaas ng bilang ng kaso ng leptospirosis sa bansa
dahil nasa 2 linggo ang incubation period nito matapos ang malawakang pagbaha sa bansa dulot ng habagat at bagyong Karina. Sinabi naman ni Dr. Jose De Grano ng Private Hospitals Association of the Philippines o PAPI, handa ang mga pribadong ospital sa pagtanggap ng mga pasyenteng apektado ng leptospirosis, lalo na kung ito ay emergency cases. Tiniyak din ito na kumpleto ang mga gamit ng ospital na kakailanganin at mga medical staff na mangangalaga sa mga pasyente. Yes naman, ang mga private hospitals naman po open. Pero ang problem kasi rin, napakadaming viral infections ngayon, minsan dengue, at halos yung mga private hospitals puno din, ano? But then of course, kung mga emergency naman yan, i-accept pa rin ng hospitals yan. At kung kailangan lang, alam mo ang natatransfer usually sa San Lazaro and NKTI, yung medyo critical, no? So, kasi ang mga ganon, nire-repair dahil baka kailangan ng i-dialyze. Tiniyak din ito na kumpleto ang mga gamit ng ospital na kakailanganin at mga medical staff na mangangalaga sa mga pasyente. Kung emergency naman yan, hindi yan tinatanggihan ng hospital. Ngayon, kung kailangan ng dialysis, yun na minsan na magiging problem kung yung hospital na pagdadalhan ay walang dialysis services. So, siyempre, itatransfer nila yan doon sa dialysis center o doon sa mga may dialysis services. No? Pero kung sa number of beds at mga equipment aside from dialysis naman, okay naman, equip naman ang ating mga private hospital. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pansamantalang sinuspindi ng Provincial Governor ng Benguet Province ang pagsusuot ng uniforme ng mga estudyante sa mga paaralan sa probinsya sa gitna ng tumataas na mga kaso ng dengue doon. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, ano na yung kasuotan na inire-recommenda muna ngayon sa mga estudyante na isuot kung sila ay nasa paaralan? Yes, ang paggamit nga ng mahabang manggas at pantalon kapag pupunta at pumapasok sa mga klase sa mga paaralan ang inire-recommenda muna ngayon sa mga estudyante. Nagpalabas ng advisory si Benguet Governor Melchor Diclas na pansamantalang sinuspinde ang pagsusuot ng uniforme sa mga paaralan sa gitna ng pagtaas ng kaso ng dengue sa lalawigan. Hinikayat ni Governor Diclas ang paggamit ng mahabang manggas at pantalon kapag pupunta at pumapasok sa mga klase sa mga paaralan upang maiwasan ang kagat ng lamok na magdudulot ng dengue o iba pang sakit na dala ng lamok. Upang mabawasan ang panganib ng kagat ng lamok sa oras ng pasukan, ang mga paaralan ay mahigpit na inaatasan na magsagawa ng mga regular na paglilinis sa loob at labas ng lugar ng paaralan upang maalis ang mga lugar ng mosquito breeding sites. Nakapagtala ang Provincial Health Office ng 3,125 dengue cases na may 5 dengue-related deaths sa probinsya mula Enero 21 hanggang Hulyo 27 ngayong taon. Ito ay 244% na pagtaas ng dengue cases kumpara sa naintala noong 2023. Nabanggit din ng Provincial Health Office na ang pinaka-apektadong pangkat ng edad ay mula sa mga batang 5 taong gulang hanggang 20 taong gulang. Ayan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Isinailalim na kahapon sa state of calamity ang probinsya ng Batangas, bunsod ng di mapigilang pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Layo ng hakbang na tugunan ang mga hamon sa seguridad ng supply ng karne at protektahan ang kabuhayan ng mga lokal na hog raiser. Narito ang report ni Lineth Bahe.
Umabot na sa 8 bayan ng apektado ng African Swine Fever sa lalawigan ng Batangas. Kabilang sa mga ito ang Lobo, Calatagan, Lian, Rosario, San Juan, Tui, Talisay at Lipa City, Batangas. Bunsod ng pagkalat ng ASF sa Batangas, sinang-ayunan ng Batangas Provincial Government ang rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC na ilagay na sa state of calamity ang buong probinsya kahapon August 12 upang magamit ang pondo para sa pagsugpo sa ASF. Ayon kay ASEC Arnel de Mesa ng Department of Agriculture, kabilang ang Batangas sa mga unang makatatanggap ng bakuna ngayong buwan ng Agosto. Sinabi rin ni ASEC de Mesa na ang mga biyahero ang dahilan ng pagkalat ng ASF sa lalawigan ng Batangas. Samantala, dahil sa pagtaas naman ng kaso ng ASF, maraming mga lokal na magbababoy ang nahaharap sa matinding hamon na naging sanhi ng pagbagsak ng presyo ng karneng baboy sa ilang pamilihan, kagaya na lamang ng palengke sa Lipa City, Batangas. Bumaba ang presyo ng karneng baboy mula sa 350 pesos hanggang 280 to 300 pesos na lang ang kada kilo. Ang laking epekto sa amin noon, nung balita na ganon. Kahit na nagbaba na kami ng presyo, wala pa rin bumibili. Ang laki na ng binaba namin kasi dati 350 ang kilo. Ngayon nagbibigay na kami ng 300, 290, ganon, iba-iba na ang presyo. Halos ayaw pa rin bili ng mga tao. Kasi nga natatakot sila na baka nga daw ganon, mga may sakit ang baboy. Ayon pa kay Aling Lorna, dumadaan sila sa maraming proseso tulad ng permit, checkpoint at inspeksyon bago makarating sa pwesto nila sa palengke at upang ma-check din ng maayos ang mga baboy. Sa kabila naman ng pagbagsak ng presyo, sapat pa naman ang supply ng karne ng baboy sa mga pamilihan, subalit pinipili na lang ng iba na huwag na muna magtinda ng karne ng baboy dahil naging matumal ang bentahan ngayon. Panatag naman ang loob ni Aling Milet na bumili pa rin ng karneng baboy sa kabila ng kumakalat na ASF virus. Dito ma'am sa binibilihan ko, panatag ang loob ko. Kasi siyempre, malimit ako sa kanila nabili. O yun, yung... Kasi sabi nila, ini-inspection naman yun ng kaya dito talaga ko nabili sa kanila. Apektado rin ang ilang mga tindera sa karinderya na nagdudulot ng pangamba sa kanilang kabuhayan, gaya na lamang ni Aling Luisa. Nakakapagtinda din naman, pero talagang matumal. Malaki talagang inihina. Ang 1 kilo, bigyan na nga maubos. Sobrang hina talaga. Sa kasalukuyan, umaasa ang mga tindera at may-ari ng karinderya na muling makabawi at makakuha ng tiwala ng mga mamimili habang patuloy ang pag-monitor sa sitwasyon ng ASF sa rehiyon. Lineth Bahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tatalakayin sa pagdinig ng Senado ngayong araw ang panukalang National Budget para sa taong 2025. Pangungunahan ito ng Development Budget Coordination Committee o DBCC na siyang interagency body ng mga kaukulang ahensya. Mula sa Senado, alamin natin ang update sa report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano na ang mga inisyal na napag-usapan dyan sa Senado kaugnay dito sa panukalang 2025 National Budget? 2025 National Budget ay magkakaroon ng linaw kung paano nakaayon ang budget sa layuning pang-ekonomiya at epekto sa iba't ibang sektor sa lipunan. Ayon kay Senador Poe, ang panukalang 6.352 trillion pesos budget or national budget para sa taong 2025 ay dapat maghatid sa bansa ng pag-angat ng ekonomiya at social advancement. Ito ay hindi lang anya para sa masaganang pamumuhay, kundi para sa katatagan sa mga hinaharap na hamon. Hangad rin nila na maipakita nito ang mga prioridad ng bansa sa naturang budget at makapaglaan ng mga pangangailangan ng mga mamamayan. Tiniyak rin ni Senador Poe ang transparency,
pananagutan at maingat na pangangasiwa sa yaman. Sa presentasyon ng Department of Budget and Management, sinabi ni Secretary Amena Pangandaman na una sa mga gastusin sa 2025 national budget ay edukasyon, public works at health o kalusugan. Pinakamalaki namang may pagtaas sa proposed budget ay ang operasyon ng ospital sa ilalim ng Department of Health sa Metro Manila. Mula 18.64 billion pesos noong 2024 General Appropriations Act o GAA, panukala na maging 23.05 billion pesos na ito sa 2025 na may 4.41 billion pesos increase sa budget. Kasunod nito, ang mga operasyon naman ng DOH Hospital sa mga rehiyon at ang teaching allowance ng mga guro. Inaasang magbibigay ng iba pang mga detalye sa pagdinig ang ilang dumalo sa committee hearing. Kabilang na dyan aga dito sa ay sina National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan at Finance Secretary Ralph Recto. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Inisyuhan na ng sabina ng Commission on Elections o COMELEC si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Kasunod na rin ito ng formal na paghahain ng reklamong material misrepresentation o pagsisinungaling sa kanyang Certificate of Candidacy o COC noong 2022 elections. Mula sa Bamban Tarlac, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, sino ang tumanggap ng sabina ni Mayor Go? Magandang tanghali, Ella. Actually, dalawa yung lugar, Ella, kung saan isinilbi ng Commission on Elections o COMELEC. Yung sabina, una ay pinuntahan yung kanyang bahay dito sa Bamban at doon nga, Ella, ay hindi o walang tumanggap personally. At ang ginawa dito ng COMELEC ay iniwan yung sabina doon sa bahay ni Mayor Go. At pagkatapos doon, Ella, ay nagpunta rin dito sa munisipyo mismo ng Bamban, kung saan isinilbi din yung sabina at ito ay tinanggap ng secretary to the mayor ng Bamban yung sabina na ibinigay ng COMELEC. Umalis kaninang umaga mula sa Commission on Elections o COMELEC Main Office ang mga tauhan ng Law Department ng Komisyon. Dala nila yung sabina para kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Dinala ito sa huling address ng kanyang bahay o tinitirhan o itong tinatawag na last known address sa Virgen de los Remedios, Bamban, Tarlac. Isinilbi ng COMELEC ang sabina sa tulong ng Bamban Police. At wala nga gaya ng nabanggit natin kanina, Ella, ay hindi o walang Mayor Alice Go na personal na tumanggap doon sa sabina kundi isang lalaki. Bagamat hindi niya ito tinanggap din, Ella, at ito ay iniwan lamang doon ng komisyon. Ang pagsisilbi ng sabina ay bahagi ng due process matapos sampahan ng reklamong material misrepresentation o pagsisinungaling si Mayor Go ng COMELEC. Ang nasabing paglabag o election offense ay pagsisinungaling umano ng alkalde nang sabihin niya na siya ay Pilipino sa kanyang Certificate of Candidacy nang tumakbo siya na bilang alkalde ng Bamban noong October 2021. Ang batayan ng COMELEC dito, Ella, ay ang resulta ng fingerprints examination ni Go na sinasabing siya rin ang dayuhang o Chinese national na si Go Huaping. Bukod sa bahay ni Mayor Go ay nagsilbi rin dito sa munisipyo ng Bamban ng sabina ang COMELEC. Tinanggap ito ng sekretaryo ng acting mayor na si Alice Manaloto. Ella, ang magiging proseso ngayon dahil hindi nga natanggap personally ni Mayor Go yung sabina ay muli pang magsisilbi ng dalawa pa, Ella, na sabina ang Commission on Elections at pagkatapos niyan, kung yan man ay tanggapin o hindi ni Mayor Go, ay deemed receive yung sabina at pagkatapos yan ay kailangan na siyang sumagot o maghain ng kanyang counter affidavit o kontrasalaysay sa Commission on Elections doon sa reklamo sa kanyang material misrepresentation o pagsinungaling doon sa kanyang COC. At pagka siya ay kung sakaling naghain na ng kanyang counter affidavit, usually, Ella, binibigyan din niya ng COMELEC 3 to 5 days para magkakaroon naman ng resolusyon ang COMELEC Law Department. At yung COMELEC Law Department naman, yung kanilang desisyon o rekomendasyon ay iaakyat sa COMELEC Anbank
at ang COMELEC and Bank ngayon ang may pinal na desisyon kung tuluyan na bang sasampahan naman si Mayor Alice ng kaso sa korte. Tatandaan ang ating mga kasangbahay, wala pang formal na kaso sa korte si Mayor Alice, kundi ito ay dadaan pa sa tinatawag nilang preliminary investigation diyan sa Law Department ng COMELEC, kung saan bibigyan naman siya ng pagkakataon na sagutin yung reklamo sa kanya bago tuluyan siyang masampahan kung sakali sa korte kung makakita ng sapat na batayan ang Law Department na siya ay kakasuhan. Yan man ang ating update mula dito sa Bamban. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Tinawag na chismis ng ilang kongresista ang umano'y impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Si dating presidential spokesperson Harry Roque ang naghayag na ngayong linggong ito posible umanong may ihaing reklamo sa Kamara laban sa pangalawang Pangulo. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. May natanggap umanong impormasyon ang kilalang taga-suporta ni Vice President Sara Duterte na si dating presidential spokesperson Harry Roque. Anya, ngayong linggo, ihahain ang isang impeachment case sa Kamara laban sa pangalawang Pangulo. Na mukhang itong linggong ito, ihahain nila ang impeachment laban kay VP Sara. Wala naman akong kaduda-duda na gagawin nila ito. Dahil ang talagang intensyon nila mawala yung banta sa kandidatura ng tambaluslos. Siyempre, ang pinakamadaling paraan i-impeach at tanggalin sa pwesto si Inday Sara Duterte. Nauna na itong itinanggi ng ranking solo na si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers noong nakalipas na linggo at iginiit na hindi ito prioridad ng House of Representatives. Tinawag naman itong chismis ng ilang kongresista. Muli ring iginiit ng mga mambabatas na hindi politika ang dahilan ng pagdinig ng House Quadruple Committee na binuo upang siyasatin ang ugnayan ng illegal na Philippine offshore gaming operations, operasyon ng illegal na droga, extrajudicial killings at iba pang paglabag sa karapatang pantao sa kasagsagan ng anti-drug war ng dating administrasyong Duterte. Palagay ko masyadong naputa yung nag-re-rely sa mga chismis, no? Hindi ko lang alam kung ano yung intention really. Ako kasi dalawa yung crystal balls ko. Crystal balls yung akin. Dalawa. Pero parang wala naman po akong nakikita na ganon. Tinignan ko yung left, tinignan ko yung right. Parang wala naman po. We're sticking to the facts. Of course, we're sticking to the issues in the House of Representatives. At wala naman pong ganyan na napag-uusapan. Bagaman wala ring naririnig na impormasyon kaugnay ng issue, hindi naman mabibigla si Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon kung may maghain nga ng impeachment complaint laban kay VP Duterte. So, hindi naman po katakataka at hindi na po tayo mabibigla kung may mga ibang grupo o ibang individual na gustong pananagutin ang ating pong Vice Presidente through e-filing of an impeachment case. But sa ngayon po, sinasabi ko, wala po akong naririnig dito sa Kongreso or saan man na bali-balita na mag-file ng impeachment case laban po kay Vice Presidente. So sa ngayon, mananatili pong chismis ang kanyang pong post. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang political analyst na maaaring hindi nagugustuhan ng publiko ang pagiging vocal o pagsasalita ngayon ni Vice President Sara Duterte kontra sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaya bumaba ang ratings nito sa latest surveys. Magugunitang sa pinakuling survey, lumalabas na tila mas umaangat ang grado ni Pangulong Marcos Jr. at mas dumami rin ang nagsasabing sila ay pro-Marcos kumpara sa mga sumusuporta sa mga Duterte. Narito ang report ni Lalaine Moreno. Tila nag-iiba na ang timpla. Ito ang pananaw ng isang political analyst na si Professor Edmond Tayaw sa pagiging maboka ngayon ni Vice President Sara Duterte laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Ayon kay Professor Tayaw, maaaring isa ang pamabatikos ni VP Sara sa mga dahilan kaya bumababa ang kanyang rating sa public surveys. Sa June 23 to July 1 survey ng social weather stations, bumaba ng 19 points o naging 44% ang net satisfaction rating ni VP Sara mula sa 63% noong Marso. Ang pinakamalaking factor yung galaw ng Vice President. Parang masyadong entitled yung dating. Yung pagpapatikos kasi is not necessarily wrong in itself. Hindi naman porke nag-criticize ka ng gobyerno, magre-react na ang mga tao sa iyo. Ang problema, kung mag-criticize ka na kumbaga plain and empty criticism, kumbaga parang makapagsabi lang na hindi ka pabor, yun na yung ginagawa mo. Ayon kay Professor Tayaw na presidente at CEO ng Political Economic Elemental Researchers and Strategists o PEERS, tila nag-iiba na ang imahe ni VP Sara kumpara sa pagkakilala sa kanya ng mga tao noong bahagi pa siya ng gabinete ng Pangulo. Sara that many saw before is prudent political leader who acts more than make pronouncements. And many of the actions of Sara that many knew before has always been to suggest alternatives to prevailing policies, and alternatives to address issues or problems faced by the country or by the people. But recently, the Vice President has not been forthcoming with many of the issues that we face. Kapansin-pansinaan niya ang tila panay na nitong pasaring sa administrasyon pero tahimik naman sa ibang usapin gaya ng issue sa West Philippine Sea. Posible ring nakaambag sa bumabagsak na rating si VP Sara ang hindi magandang relasyon ng pamilya Duterte at pambabatikos ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Marcos. Sabi ni Prof. Tayaw, bilang isang political leader ay dapat maging mas maingat si VP Sara sa pagsasalita tungkol sa anumang issue dahil marami ang nakikinig sa kanya. You should be able to offer an alternative. Because at the end of the day, you're not seen as an ordinary political leader. You're seen as an alternative to the president himself. Pero sa tingin ng political analyst, ang pagdaos-dos ng rating ni VP Duterte ay hindi naman nangangahulugan na mas marami ng tiwala sa Marcos administration. Wala rin siyang nakikitang epekto nito sa political career ni VP Sara kung tatakbo ito sa 2028 elections. Usually elections are decided at the most 1 year before it happens. Malayo pa naman ang halalan at maaari pang magbago ang ratings ni VP Sara at pulso ng publiko depende sa mga issue. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi galing sa Manila International Airport Authority o MIAA ang larawan ng paglabas ng bansa ni Vice President Sara Duterte noong kasagsagan ng habagat at bagyong Karina. Ito ang tugon ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa pahayag ng pangalawang Pangulo na may mga opisyal ng paliparan na tikom ang bibig ukol sa banta ng seguridad. Una nang sinabi ni BP Duterte na malisyoso ang pagsasapubliko ng litrato ng kanilang pag-alis ng bansa para sa personal trip ng kanilang pamilya. Ayon pa sa pangalawang Pangulo, kuha ang litrato sa isang lugar na tanging mga empleyado lamang ng paliparan at ilang piling tao ang posibleng naroroon, bagay na itinanggi naman ni Secretary Bautista. Yung area na lumabas dun sa social media, wala kaming camera doon, no? Wala kaming camera doon, no? So probably nanggaling yan sa mga pasahero, no? Hindi siya CCTV from MIA. Dinagdagan pa ng Department of Budget and Management ang pondo ng Department of Education ngayong taon para sa inilunsad na matatag K-10 curriculum na inilunsad ni Vice President Sara Duterte.
Ito ang ipinahayag ni DBM Secretary Amenah Pangandaman matapos sabihin ni VP Sara na nagbitiw siya bilang kalihim ng DepEd dahil sa paraan ng paghawak sa kanilang budget. Ayon kay Secretary Pangandaman, nasa 700 billion ang DepEd budget ngayong 2024 na di hamak na mas malaki sa ibinigay nitong budget noong 2023. Ang masasabi ko lang po, yung 700 billion, it was quite a huge increase po from yung previous level niya noong 2023 because it was then kung kailan po ginawa at saka ni-launch ng ating Vice Presidente yung kanilang matatag program. Kaya po binigyan po natin yan ng pondo noong 2024. Gayunman, nirerespetoan niya ng DBM ang desisyon ng Kongreso pagdating sa adjustments o pagbabagong ginagawa sa national budget. Naghain ng panukalang batas sa Kamara si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte na naglalayong i-require ang mga halal na opisyal ng pamahalaan na sumailalim sa random drug testing kabilang na ang presidente. Kinwestiyon naman ng ilang kapwa kongresista ang timing ng paghahain ng nasabing panukalang batas. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang reaksyon ng mga mambabatas dito sa inihaing panukalang ni Congressman Pulong Duterte? Aga, naniniwala si Kabataan Party List Representative Raul Manuel dapat pag-aralang mabuti yung panukalang batas na inihain ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte. Kahapon ang ihain ni Congressman Duterte ang House Bill No. 10744. Layo ng panukalang gawing mandato ang pagsailalim sa random drug testing ng mga naihalal at itinalagang opisyal ng gobyerno tuwing 6 na buwan kabilang narito ang Pangulo sa pamagitan ng hair follicle drug test. Ayon sa Makabayang Black Solon, may malalabag na karapatan ang panukala. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Manuel. Isa sa mga pwedeng mapaka doon ay yung right to privacy ng mga tao. Dito kahit sino actually potential o hindi, ganyan. Kung meron naman talagang gumagamit at willing naman na tumigil, di ba? Dapat andyan yung rehabilitation, yung pag-alalay dun sa tao. Dagdag pa nito, hindi dapat ginagamit sa politika ang issue ng suliranin sa illegal na droga. Question din ni Representative Manuel ang timing ng paghahain ng panukala sa gitna ng kahandaan ng International Criminal Court o ICC na imbestigahan ang mga paglabag sa karapatang pantao sa kasagsagan ng anti-drug war ng dating Administrasyong Duterte. Nagpasaring naman ang ibang kongresista at iginiit na dapat handa at present si Congressman Duterte sa House Committee hearings upang maipagtanggol yung kanyang inihaing panukalang batas. Subalit sa usaping isa lang sa random drug test ang mga opisyal ng pamahalaan, suportado naman ito ng ilang kongresista at sang-ayon sa layuning matiyak na nasa tamang pag-iisip nga yung mga nanunungkulan at nagsisilbi sa gobyerno. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Kinumpirma ngayon ng Department of Foreign Affairs na nakapaghain na ang Pilipinas ng panibagong diplomatic protest laban sa China. Ito ay may kaugnayan sa pinakabagong insidente ng harassment kung saan nagsagawa ng dangerous maneuver at nagpakawala ng flares ang China Air Force sa ruta ng eroplano ng Philippine Air Force na nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc noong August 8. Pagkatapos ng halos isang taon, balik na sa social media site na X si Republican presidential nominee Donald Trump para sa isang interview sa tech billionaire na si Elon Musk. Nag-share si Trump ng ilang campaign videos. Gayunman, maraming X users ang nagreklamong nagkaroon ng technical issues sa stream ng interview. Inendorso ni Musk si Trump para sa pagkapangulo at sangkot sa fundraising efforts para sa Republican. Hinikayat ni United Kingdom Prime Minister Keir Starmer ang Iran na iwasang maglunsad ng pag-atake sa Israel. Ginawa nito ang pahayag sa isang phone call
sa bagong presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian. Anya, may seryosong banta ng miskalkulasyon o pagkakamali at kailangan ng maigting na konsiderasyon. Ito ang unang tawag sa telepono sa pagitan ng isang UK Prime Minister at Iranian President mula March 2021. Ipinamalas ng mga OPM artists at wish date actors ang isang masaya at kakaibang kolaborasyon upang magbigay ng aliw at kawanggawa sa mga wisher bilang bahagi ng ika-10 anibersaryo ng nag-iisang Radio on Wheels, ang Wish 1075. Narito ang report ni Gladys Toabi. Celebrating a decade of good music and granting wishes. 10 taon na tayong pinapasaya ng nag-iisang FM Radio on Wheels. Mula sa OPM songs, pagdiskubre ng mga bagong talento na nangangarap magkaroon ng platform upang makilala sa music industry, at pagtugon sa bawat hiling ng ating mga kababayang nangangailangan. Kaya naman sa espesyal na 10th anniversary ng Wish 1075, isang gabi ng madamdaming kwento at magagandang musika ang inihanda ng Wish 1075 kasama ang KDR Music House para sa lahat ng wishers. Isang istoryang nagpaantig sa ating mga damdamin, kwentong nagpapakita ng kasagutan sa mga katanungan. Ito ang Wish Date Obscure na isinabuhay at itinanghal ng mga magagaling na aktor na sina Elijah Canlas, JC Alcantara, Karina Bautista, Bernadette Allison at Drixel Kern. Dahil first time lang na sumabak sa live acting para sa Wish Date, hindi sila makapaniwala sa nabuo nilang koneksyon sa live audience. Hindi na kami nagkakarinigan sa lakas ng hiyawan ng mga taong nanonood and sumusuporta. And nagulat din talaga ako sa dami ng taong invested sa story. Fulfilling siya para sa amin bilang mga actor, actress na nagampanan namin yung role namin na may nabigay kaming emotion sa mga audiences namin. And of course, happy 10th anniversary sa Wish, and I'm just so happy to be part of this because paulit-ulit namin sinasabi, it really is a wish come true. Sabi ko, wow, at least kahit hindi as a singer, as an actress naman. So, and I'm very, wowed lang of what they did, like with the performance, theater, and singing. Grabe, kudos talaga. Sinasabi ko nga kanina, this is one of the best crowds that I've ever performed in front of. Na sana, yung crowd na to, sana daling ko na lang sila lagi sa lahat ng mga gagawin ko. Dahil sobrang, they're the best. Grabe yung support at yung love and yung, grabe lang yun nga, sabi ni Karina, the fulfillment of it all. Dahil pinaghirapan to ng maraming tao, hindi lang kami. And to get that support and love from all of them, malaking bagay na yun. And I feel like everybody's really happy and fulfilled right now. Kaya maraming salamat talaga sa lahat ng wishers, sa Wish 175 for having us. It's really an honor to be part of this whole 10th anniversary. Tulad ng iba pang aktor na minsan na ring naging bahagi ng Wish Date, umaasa rin sila na hindi ito ang kanilang huling pagkakataon na magtanghal para sa Wish Date na nagbigay sa kanila ng napakagandang pakiramdam bilang mga aktor. Sobrang nakakatuwa. Ang sarap sa pakiramdam na mabigyan kami na pinagkatiwalaan kami ng wish na mapasama sa 10th anniversary. Isang karangalan. Happy 10th anniversary. Thank you po sa inyo sa tiwala nyo sa amin. Na-overwhelm kami sa pagsigawan nila. Nagsisigawan sila habang umaarti kami. Ang sarap sa pakiramdam na nagbubuo kami ng karakter tapos nakikita namin silang sinusuportahan kami. Sana hindi pa ito yung last. Sana meron pa ulit. Bukod sa natatanging istorya ng Wish Date Obscure, muli ring ipinakita ng mga OPM artists na buhay pa rin ang musikang Pilipino sa ating bansa.
bata man o matanda, ay talaga namang nakarelate sa performances ng Wish Day performers. Kabilang sa mga nagpaingay ng stage ng Smart Araneta ay ang hit songs ng 6-piece Filipino rock na Silent Sanctuary. Ang 80s pop rock band na Neo Colors. Ang singer and songwriter na si Stel. Gigi Delana and the Gigi Vibes. Iba yung experience Wish. And ang daming natulungan tonight. And I'm very, very proud of Wish sa mga ginagawa nila. So sana sa mga susunod pang ganito charity events, just invite us. We'll be here. And I know you will continue helping others. So thank you so much for doing this. At ang KDR Music House artist na sina Esay, Hacky, at ang Letters from June. We just want to say thank you to KDR Music House and to Wish 107.5 for this wonderful opportunity that you guys have been giving us. We wouldn't have been here if it weren't for you guys, and maraming salamat po to all of our bosses, kay GMJ, kay Kuya Daniel Roson, maraming salamat po sa lahat, and to all the staffs of KDR Music House as well as Wish 107.5. And since this is one of our many debuts po, because we're still an upcoming band, masarap po sa feeling na parang even though, diba, wala pa tayo dun sa wish natin, the people already give us this much support and this much love, which is very much appreciated po, and we're very grateful for everything that we've been experiencing till now po. Ayon sa mga OPM artists, sa pamamagitan ng Wish 107.5, hindi lang sila nabigyan ng pagkakataong kumanta at mag-perform, kundi pati na rin ang layuning magpasaya ng tao at maging bahagi ng isang kawang gawa. 4 na charitable organization din ang napili para maging benepisyaryo ng mga Ambassador of Charity and Goodwill at Wish 107.5. Nakatanggap ang bawat isa sa mga organisasyon ng 100,000 piso na gagamitin naman nila sa iba't ibang programa para sa kanilang mga tinutulungan. Isang gabi ng kasiyahan at inspirasyon. Heartfelt story, good music and charity. Asahan na patuloy pang pagsisikapan ng Wish 107.5 upang lalo pang maging instrumento sa paghahatid ng ligaya at inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng musika at kawang gawa. Let's go! Hey! Nice one, guys! Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Oseas, Kapitulo 14, versikulo 9, na nagsasabi, "Sino ang pantas at siya'y makakaunawa ng mga bagay na ito at mabait at kanyang mga lalaman, sapagkat ang mga daan ng Panginoon ay matutuwid at lalakaran ng mga ganap, ngunit kabubuwalan ng mga mananalangsang." At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.